Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, May 29, 2025 at sideways pa rin yung market natin kahit na medyo maganda ulit yung nakikita natin na galawan doon sa US market. Pero kagabi nag-pullback yung yung galawan po na US market, nag-drop sila. And then ngayon may big news sa market. So, yun daw mga tariffs na ginagawa ni Trump is blinak ng isang court sa about sa mga trades doon sa US. So tingnan natin kung ano mangyari kasi gumanda yung bigla yung futures ulit ng ating mga US stock. So magiging malaking tulong din to bukas tama Friday. So kasi mga Dow na yung kandila natin bearish candle. So good sign 'yon. Kapag nag-close yung US market ng maganda, ma-digest niya yung balita na 'yon. So tingin ko personally tingin ko is magiging maganda yung impact din dito sa mga big caps na stocks natin. Kasi ayaw gumalaw ng iba eh. Yung mga common natin, sina Jollibee, sina Ali, di ba? Hindi ko nakikitang gumagalaw. Sina JT Cap, di ba? Hindi na bumalik sa trending si Aboitiz Equity Ventures. So yung mga gumalaw dito is yung mga mid caps, yung karamihan sa trading natin for today. So anyway, mapula yung closing natin, negative 0.2%. So ibig sabihin may na yung majority ng blue chips. And meron tayong 179.92 million net foreign sell. So doon naman sa bandang crypto, stable lang si Bitcoin sa 108K. Ayan, so nag-aantay siya ng balita. Okay, so nag-close tayo 6,412.81 and ito yung ating mga trending stocks. So nanguna sa listahan ko, ito si Macro Asia. So nag-up siya kasi, nag-break, natuloy yung breakout niya, di ba? Di ba pinag-usapan natin kahapon yung malit na kandila, nasa ilalim kasi ng MA20 and then ngayon, ayan, natuloy na yung breakout natin sa kanya. So 6.25% and meron siyang malit lang, no? 1.38 million net foreign buy. So tingnan natin kung may follow-up. Ang ganda kung may follow-up to si Mac kasi okay naman yung punte. And then si AGI, eto medyo sinasagad na talaga 5.09% pero nag-start na siya na magkaroon ng net foreign sale na negative 4.0 million. So ongoing pala yung yung share buyback nito. Pero si Ali, di ba? Ali URC araw-araw na share buyback pero hindi gumagalaw yung price action. Ito si AGI, nagkaroon na kasi ng magandang momentum. So 5.09%. Okay? And then ayan, finally nakita ulit natin si Robinson Land. So 3.85% lang siya and then 57.9 million net foreign buy. Ang significant sa kanya, yung run-up niya, halos, sinukat ko kanina, halos 20% na yung reversal. So hindi natin napapansin, umakit na pala si Robinson Land. And then si Bloomberry pullback pa rin, negative 3.01%. So yung Dow G na nakita natin kahapon, so di ba, in-expect natin either siya or sino ba isa, MRC is mamula. So ito, namula si Bloomberry natin nag-profit taking talaga, negative 3.01%. So talaga respect the Dow G, negative 16.11 million. Sinasabayan din kasi siya ng net foreign sell. Okay? So Wilcon, sinaman natin kasi nag-double bottom na to. So hopefully ito na. 4.8% net foreign sell is 3.45 and dinagdag natin si STI, wala dito pero nag-breakout ulit. Yung candle natin sa kanya is nag-up siya ng 4.2% and meron siyang 33K net foreign sell. Ayan, nakabawi na, nakabalik na sa bandang taas itong si STI natin. Okay? So, di ba, marami pa rin stocks na gumagalaw. Yung mga common lang talaga na big caps, hindi talaga natin maramdaman yung galaw ng mga ng mga bigatin natin na ng mga stocks sa market. So anyway, di nandiyan sa small caps saka middle caps yung galawan natin. Okay? So disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi malaking ang risk sa market. Ngayon, medyo mababa siya as compared last time, syempre, kasi bakit na ulit yung direction ng market natin. And then, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung join ka dito sa trading group po natin. Okay? So, kung nag-join ka, yung mga nag-join po dito, message nyo ako para masama ko kayo sa trading group natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Ayan, may mga nag 1K pala dito. Ayan. So, medyo humabol na yung iba.
Hopefully, mamaya mag-1K ito. Mahina yung views natin. So, check mo na lang po yung ating mga trending stocks review. Pero doon sa mga sumusubaybay, alam niyo naman, medyo marami na tayong napupulot na maganda yung galawan. So, sa mga long term, doon sa mga big caps, hindi pa masyado. Company reviews, profit or loss sa market, check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, so may mga overbought na. Fundamentals, yung risk management and basic learnings sa market natin. Okay? Follow mo ko dyan. And then follow mo ko dito sa ating Palaboy Trader Crypto to. So hindi ko pa maharap mag-upload pero may i-edit pa yung mga videos natin about sa meme coins. So subscribe ka na lang po dito para update ka. Nakagawa na ako ng basic introduction sa meme coins na trading. So okay, so far so good. So tignan natin kung matapos natin yung mga vlog natin dyan. Social media, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts or dito sa Palabi Trader na Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. Check mo na lang. And Twitter. So, konti lang yung mga napapost ka. Medyo busy tayo sa work eh. So, punta muna tayo doon sa pinaka-summary ng market natin. So, okay. Base dito, so net foreign sale. Pero kahapon naman, malakas naman siya eh. 600 million yung net foreign buy. So ngayon, medyo nag-drop siya or nagkaroon ng sell of 179.92 million net foreign sell. Medyo may buhos siya nung closing. Kasi pre-close, nakita ko mga negative. Negative 60 million lang yung yung market natin kanina. Okay? So, ayan, binawian si mining natin kasi maganda yung futures ng US market, negative 1.82. Services umakyat at saka industrial sector naman natin. Okay? So, yun yung galawan sa market. So, ingat talaga sa mga overbought. So, ito yung pinag-uusapan ngayon sa US market. Ito muna. Inebra San Miguel posted net income 2.1 billion in Q1 2025 up by 11%. Taas din ang galaw nito. Bilang natin napapansin. Okay, so ito na. Ito yung malakas na pinag-uusapan ngayon sa US market kasi yung meron nga mga federal court judge na nag-block ng tariffs ni Donald Trump, o di ba? So biglang balik sa optimism yung yung mga stocks natin. So mamaya possible na umakyat na naman sila na malakas kasi yung futures is okay din siya. Okay? So not for unelected judges to decide how to properly address national emergency, sabi ni Donald Trump. So magkakaroon ng bangayan with regards to that. Pero bottom line, pause, di ba? Naka-pause naman siya. So Double Dragon Hotel to magkaroon siya ng debut sa Saudi Arabia. Ayan. So good. Very good para sa Double Dragon natin para makabawi siya. Highlights, Ayala Corporation secures SEC nod for laki no, 20 billion preferred shares. SMPH, ayan, hindi pinapansin. Opens first mall in Ilocos Norte. Nauna kasi si Robinson Land. ASEAN to acquire 25% stake in offshore wind project. Pero stock price offering pa rin, di ba? Yung issue natin sa kanya. Okay, tapos wala yung summary si saglit. Si DA Market Securities natin. Wala, hindi ko nakita yung post niya. Asian stocks jump as US blocks Trump's tariffs in win for the global trade. Ayan. Pero alam ko nag-mix din yan sa closing kanina. Okay? Tapos sa telecom sector, declining mobile segment, si dito. Ayan, pababa. PNB, earnings beat estimates. So ito yung closing natin kanina. Okay, so ito yung mga winners, losers, no? So AGI, ito lang yung winners. AGI nag-up siya 5%, Monde 4.01, Pure Gold 2.48, Metrobank 2.13. Dahil palang umakit no. Sino ba yung humatak sa atin? JT Cap 2.09, Globe, ayan, gumagalaw na si Globe. 1.68%. Ayan. So nasa yung mga losers natin. Iba na pangalan ni outsmarting markets na siya. So hindi ko makita yung wala siyang summary. So anyway, hindi pa siya gumagawa. PLL first quarter profits outperform. So maganda. Maganda daw siya. Nvidia ito. So nag-upsurge sa pre-market. Tingnan natin.
Maganda yung earnings niya. SMPH set to open SMCP Lawag. May bago siya. Ito, ongoing lagi yung share buyback ni Ali pero hindi naman na umakyat masyado. Double Dragon, yan na yun. Stock market futures, malakas sa US. Cebu will lease two aircraft to Saudi low-cost carrier. Ace and Corp has secured 25% stake in Copenhagen. Tama ba? Ayan. Tapos si Globe, Alipay, GCash, Top Mastercard for international wallet payments. Tindi ni GCash. Tapos ito yung closing natin. Medyo mapula sa US market kagabi. Okay? So yun lang yung mga post ko. Hindi ako masyadong makapag-post. Medyo busy. Ayan. Okay, so yung ating Patreon channel sa mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets, kung gusto sumali sa group, sali lang po kayo dito. Okay? So ngayon, tingnan natin yung galaw ng market natin. Sideways pa rin si ano. Okay, okay na ako dito sa sideways. Basta walang masyadong umaalis na foreigners yan na lang para medyo bullish yung ano, yung chart natin sa kanya. So yung RSI natin slightly above rin naman. So ng 50. So bullish pa rin ng konti kahit papaano. Pero yung ating MACD hindi pa rin nagre-recover kasi hindi makakyat yung ano yung price action natin sa index Negative 0.2% and 179.92 million net foreign sell. Pero 'di ba kung araw-araw kayo naka-monitor sa market, hindi naman not bad naman yung ano. So sa mga big caps, medyo matumal talaga. Pero sa mga individual winners natin, marami siya. Okay. So tingnan natin yung ECP, nabuhay si ECP isang dalawang trade lang siya. Ang dami binili 405K. So anyway, akala ko maganda yung chart. Okay, si Macro Asia yung ano, may volume talaga. Ayan, natuloy na yung breakout So tignan natin kung makabalik siya sa bandang taas. AGI, lakas ni AGI, clean na. Panalo, no? Yung mga bumili dito. Mamaya, sukatin natin. Tapos si Wilcon, 4.8. Medyo malit yung, ano, yung kandila. Si X, umakyat din, no? Nagkakaroon din siya ng volume, 4.4%. STI, so breakout or pa-breakout. Tignan natin kung matuloy yan. Medyo overbought na pala. Si Monde, 4.01. Robinson Land, ayun, no? Hindi nyo napapansin, 3.86%. Si SSI, ready na rin to, 2.88%. Pure Gold, buhay na ulit, 2.48%. MRC, ayan. So, Dow G ulit, no? 2.27%. And, isa pa, si may volume, Globe, ayan. So, 1.68%. Wala na akong BP. Pambili kay Globe. Ayan. So, next, yung mga losers, si IMI, naku, breakdown na. Negative 7.79. Sino pa? Yung mga, wala Hindi kilala yung mga ano nag-drop. Ayan, CPX, pullback na, pangatlong araw na pala. GGS, okay, nagko-console, -3. Drop. PXP, -3%. Bloom, napagod na, -3.01. SPNEC, -2.42. Hindi makarangkada to kasi pangit yung ano niya yung earnings niya. Nickel, ito okay naman to, no? Okay, pero ayaw nila. -2.37%. And Ali. So, ang daming share buyback pero ayaw makyat. -1.46%. Okay? So, yun po yung galawan. Silip tayo dito sa US. Yan. So, mapula sila kagabi. Pero ngayon, tignan mo. Dahil dun sa announcement na yun, so, nag-upsurge siya. S&P Futures, plus 1.39. Dow Futures, plus 0.83. Nasdaq, ayan, mataas, 1.89. So, yung mga tech stocks natin, lilipad mamaya. So, European stocks, mix. Tapos, Asian market, mix. Mix din siya. Okay? Tapos, crypto, strong pa rin naman. 108K pa rin si Bitcoin. Ethereum is 2.7. XRP 2.3. Sol 172. So stable lang yung mga galaw. So yung iba si meme coins plus 1% si Dodge and plus 2% si Shiba naman. Okay?
So balik tayo dito, pag-usapan natin yung mabilisan yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin naman natin ngayon si Macro Asia. So kahapon medyo hindi natin mapulido yung review sa kanya kasi nga medyo mababa pa yung yung candles natin sa kanya. Pero yun nga napansin natin sa kanya sa price action niya may mga doji and then meron siya mga bullish engulfing candle. Tapos nagta-try na mag-breakout pero ang late naman ng kandila kahapon. So ngayon, ayan, doon na siya nagkaroon ng chance na magkaroon ng breakout. Tignan natin kung may follow-up para sa galawan bukas kasi ang pinakamalapit resistance naman siya ngayon. Pero yung next na resistance area niya is nandito sa around 4.3 peso level natin. So medyo clear na, mas clear na ng konti yung breakout na pinapakita ni Macro Asia. Hopefully ito na yung reversal kasi since ano din to December din mag-start na magkaroon siya ng malakas na drop ng price action natin. Okay? So medyo bullish din ako dito. Kaya nga kahapon sabi ko magkaroon lang ng breakout to, maganda na yung yung start ng galaw. Ayan. So, pero syempre, depende pa rin sa mga upcoming few days. So, nag-up siya ng 6.25% and meron siyang 1.38 million net foreign buy. Okay? So, maganda. Maganda yung pinapakita ni... Na-review naman natin yung funday niya kahapon. So, medyo okay naman siya. Next, AGI. So, sinagad na ni sinagad na talaga ni AJ yung resistance. So, meron pa ba bukas? Parang gusto pa niya, di ba? So, sa lakas ng niya, yung tulak niya. Hopefully, hindi maging negative catalyst yung yung net foreign sell. So, ito na, pinakasagad ng resistance niya dito sa bandang baba. So, nagkap siya ngayon 5%. Laki na ng ginalaw ni ni AGI simula dito sa breakout So 30% na. Congrats doon sa mga sa mga meron nito. Dire-diretso yung yung galaw niya. So overbought. Hopefully hindi siya mauntog pero ito na yung pinakamalakas na resistance niya kasi matagal to since July 2024 to resistance area na to. So pero syempre hindi natin inalis yung chance na mag-breakout. Yun nga lang. So medyo na parabolic na yung yung price action ni AGI natin. So yung isa na nakita ko ng ganito yung galaw niya, hindi naman makarangkada itong si Emperador. Parang ganun din siya kasi nagkaroon siya ng malakas na drop last time dito. Pero anyway, price action ayaw naman niya. So ito si AGI malakas yung tulak sa kanya. Pero nag-start na siya magkaroon ng net foreign sell. Okay? So pwede pa kung gusto itulak, pwede pa. Pero medyo na nga. So watch out na lang dun sa mga bagong pasok. Next, Robinson Land. So yung ibang properties, SMPH, ayaw MEG, ayaw. BLL, hindi ganun kalakas. CLI, at saka si Ali, yung mga properties natin. So ayaw gumalaw. So ito lang nakalusot si Robinson Land Corporation natin. So siguro dahil dito sa upcoming na 6% dividends. Meron na ba to nung nagre-review tayo? Parang hindi pa nakita last time. Meron na yata to. Nung uli natin ma-review si Robinson Land. Ayan. So tingin ko yun yung isa sa catalyst niya. So natuloy na yung breakout natin dito sa previous resistance. So ngayon, nandito naman sa 14.18 Alam ko ang fair value na ito, binaba na to sa 16 ba to o 15? Nung huli kong nakita yung fair value ni Robinson Land. So anyway, very good. So tignan natin bukas kung kaya pa rin niya. Overbought na rin pala. Ang ex-date natin is next week, June 4. So most likely magkakaroon ng profit taking or yung effect ng dividends na 6%. Pullback, gap down or pullback na kandila and then wait for a few weeks ulit bago siguro dumiretso ulit yung price action. Pero nakabawi na siya. So simula naman dito sa breakout din niya, halos halos 20% na rin yung naibabalik ni Robinson Land. Okay? So nakalusot sa sa properties natin. And then meron pa siya net foreign buy pa siya ng 57.9 million. So 3.86%. Next, Bloomberry. Okay, pullback pa rin. So ito na. Respect the Doji.
So profit taking talaga yung ano, yung kandila na yun na kahapon. So hanggang ngayon, so nag-profit taking pa rin yung iba. So drop siya ng 3%. Okay, bukas matitest kung maganda rin siguro mag-touch siya and then mag-recover yung ano yung price action niya. Kasi ito yung pinaka-trend na sinusundan ngayon ni Bloomberry natin. Ayan. So support is nandito sa malapit sa MA20. Ayan. So tama-tama nag-correct ng konti yung ano overbought. Then tingnan natin kung mag-conso na naman siya for 1 week and then saka ulit siya magkakaroon ng breakout. Kasi malakas yung ano na niya eh. Lumalakas yung net foreign sell. Negative 16.11 million and meron siyang 3.01% na loss sa market. Okay? So, okay lahat ng indicators niya. Ayan. So, uptrend, uptrend. Ayan. So, di ba? So, hindi naman lahat ng stocks gumagalaw pero may mga nakikita tayo. Next. Oops. Ano yung pindot natin? Si Wilcon. So, tingnan natin kung eto na. Double bottom o kasi parang pa-reverse na rin yung price action niya eh. Wala lang kasi siyang net foreign buy kaya nahirapan siya. So, meron na siyang double bottom kahit pa paano. Pero hindi pa masyadong obvious yung ano. O pwedeng ganyan, pwedeng ganyan. So, depende na lang sa tumitingin sa kanya. So, pero kailangan niya pa isang green candle siguro na para mas kampante tayo na parang macro Asia din yung galaw nitong si Wilcon natin. So, medyo bullish yung ano, pinapakita ng RSI. Wala pa naman sa 50 pero pabalik na siya and nagre-recover din yung ano, itsura ng MACD. So, divergence, di ba? Pababa tapos pataas yung ano, mga indicators natin. Okay, so hopefully may green candle tomorrow. And then lastly, si STI, kung hindi nyo napansin, kasi hindi naman to hindi masyado nag-trending yata nung nakaraan si STI. Ayan, so nakabalik na siya dito sa previous resistance area. Tingnan natin kung mag-materialize itong mga magagandang earnings niya. Q3 pa rin. Ano to? Delay sa ano? Parang delay siya sa announcement. Third quarter pala to eh. Wala pa yung mga annual earnings niya. So anyway, nauna na. Makasell on news sa earnings si STI natin. So overbought na yung price action. Nag-start na rin maging parabolic yung MACD. So malaki din, no? So kung nakabili ka dito sa Conso area, mga more than 10% na rin yung inakyat ni STI natin. So support is ito ba yung support na pwede natin ilagay dito? Ito yung pinaka-support niya eh. Ayan. So dito sa 1.4. Overall picture is pakyat, di ba? So maganda makita all-time high ba to o 52 weeks high pag nag-breakout? O 52 weeks high. So maganda makita magkaroon siya ng breakout bago siya mag-pull back. So nag-up siya 4.2%. Okay? So yun lang muna yung galawan. Kung blue chips ka nga, medyo hindi mo ma-appreciate yung galaw ng market natin kasi nga nasa mga mid caps at saka small caps yung mga umakyat na stocks natin. Okay? So tingnan natin bukas, may isang araw pa. Mukhang maganda talaga yung itong epekto ng tariffs na to. So marami tayong nakita na nagsipaan na mga US stocks natin. Okay po, so yun lang. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Follow mo ako dito sa crypto ko to. Sa mga cryptocurrencies. Nawawala ko. Dito sa ating Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. Yan. Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas. Salamat po dun sa mga nagla-like na videos natin.